dati po, retired associate justice taga-Supreme Court po sa dati na kung ano-anong kinakatiwan. Sabi nga namin ni Nelson, sige, tanggapin na natin, halimbawa, hindi siya retired. At halimbawa, nandun siya, miyembro siya ng Korte Suprema ngayon. Bumoto siya ng kontra doon sa kung siya 13, 14 man, hindi pa rin maninaig yung kanyang gusto, di ba, Sen? Hindi mababago yun dahil sa kung ikaw ay retired Chief Justice ka, nakapagbigay ka na ng opinion mo, okay na yun. Pero sana, kapag nagpahayag sila ng sariling opinion, hindi sana sa paraan na magsasabi sila na maaaring magkaroon pa ng parang pagdududa Opo. ang ating mamamayan sa katatagan ng ating mga institusyon. Tama Yun kayo. ang dapat napakaingatan natin. Kasi kapag nagpahayag ka ng opinion, at yung opinion mo na yon ay bordering na doon sa maaaring pagdudahan ng kakayahan ng isang bahagi ng ating pamahalaan, sa akin palagay, hindi tama yun. Hala ka. Itong pinagsasabi ni Carpio tungkol sa impeachment ni BP Sara, hindi na raw tama. Panoorin natin to mga kababayan kung ano ang sinabi ni Senator Marcolita tungkol sa impeachment ni BP Sara. At bago tayo magsimula, sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong mga bagong video. At sa gustong magpa-shoutout dyan, please type #shoutme. Ibig ba sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa, ibig ba sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direksyon ba na tinatahak ng resolusyon? Bagamat hindi ko pa nababasa yung resolusyon nila. Kasi nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional. And the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na. Alam mo, noong July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, oo. Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo naman magsalita yun. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala?
Di ba? Oho. Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman kako yung tenor ng desisyon, Aha. at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. Aha. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, Alam mo na. sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, Oo po. para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, ano? Opo, 8. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa hirapan. Oo. yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin, oh. Para Majority. ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Oho. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Ganun ba? Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 daw po na Hindi pagkasunod. nga, makinig muna ka. Opo, oh. August 4, Lunes ata yun Opo. Ade, tumawad yung isa. Di nga kasi, baka nga magano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Oho. Nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, opo, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito Oho, nako. Oh, Magkakasamaan tayo rito ng law, magkakainitan tayo rito Opo. Kinabukasan. Baka walang pasok. magkasakitan ng loob tayo rito Kinabukasan kanya, walang pasok, Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Wala na. Humupa na. cooling off period. Ayun. Oh. Sige, sabi ko, papayag ako, hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala. Bagamat ayaw ko sabihin ito dahil kukus, kasi naman yung isa doon, akalain mo nagpa-interview, binanggit niya, kanina nga kanya, kung di ko napigilan, kung di ako namin napigilan, gusto niya, i-dismiss niya naman kanina kanyang, yung July 29. Aha. Nakiusap kami. Hindi niya dapat binanggit kung... Ayun. Oho. Sana man lang tayo, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan. Dahil hindi niya nagbanggit ng pangalan. Opo. Dapat walang ganun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Kasi naman, San, ako, meron na kasi mga taong nagpapalakas ng loob na. So, no? Dati po, retired associate justice, taga Supreme Court po sa dati, na kung ano-anong kinakatiwan. Sabi nga namin ni Nelson, sige, tanggapin na natin, halimbawa, hindi sa retired. At halimbawa, nandun siya, miyembro siya ng Korte Suprema ngayon. Bumoto siya ng kontra doon sa kung sila 13, 14 man, hindi pa rin maninaig yung kanyang gusto, di ba, Sen? Kung isa lamang siya sa tumutol at 14 pa rin Wala nga kumontra, unanimous nga. Itong ngayon Walang kumontra, unanimous. Merong hindi bumoto, hindi ko alam kung ano yung Kayang dahilan. Opo. Yung isa naman wala dito, kaya dalawa yung wala. Oho. Kaya lang kahit hindi ka bumoto, basta nandun ka, o kaya
nag-participate siya kahit na Zoom lang, Opo. pwede siyang mag-file ng dissenting opinion. Ayun, opo. So, ibig sabihin, hindi siya magiging unanimous kasi nag-file siya. May dissenting opinion. Oo, pag hindi ka nag-file, unanimous pa rin yun. Ayun. Kaya kung... ang kaso dito, Jen, Oo. may dissenting opinion, kaya lang retired justice na. Oh, yun ang pinaghihimutok na marami. Pasensya na po kayo, retired associate justice na po, nag-dissenting opinion, na hindi po niya matanggap ang desisyon ng majority ng kataas-taasang hukuman. Alam mo, Jen, Opo. siyempre, may magre-retire eh. Opo naman. Kasi merong retirable age naman sa ating kataas-taasang hukuman. Yung high court natin, parang hanggang 70 yata dyan, ano? Apa. Kung tama ako. So, pagka magse-70 ka na, sayang mo sa gusto, ikaw ay Retire. magre-retire. Di ba? Ngayon, hindi ka naman binabawalan na magpahayag ng sarili mong opinyon. Lalo na nga yung mga iginagalang dati dyan, sapagkat yung iba riyan, naging Chief Justice pa ng ating kataas-taasang hukuman. Yung iba naman, mga senior justices ng kataas-taasang hukuman, na hanggang ngayon ay talagang kinukunan ng opinyon, sapagkat siyempre marami pa rin ang naniniwala na may kakayahan silang magpahayag ng kanilang sariling opinyon. Opo. Sapagkat importante namang usapin ito na kinabibilangan ng nating lahat, interesado ang lahat sa magiging kaganapan ng isyong ito. Opo. Kaya lang, nakalimutan nila, Jen, isa na lang ang magsasalita yung Supreme Court eh. Opo. Binigyan ka na ng pagkakataon na magpahayag ng sarili, pero hindi magkakaroon ng impluwensya yan doon sa sinabi ng Korte Suprema ngayon. Yan nga. Hindi mababago yun dahil sa kung ikaw ay retired Chief Justice ka, nakapagbigay ka na ng opinion mo, okay na yun. Pero sana, kapag nagpahayag sila ng sariling opinion, hindi sana sa paraan na magsasabi sila na maaaring magkaroon pa ng parang pagdududa Opo. ang ating mamamayan sa katatagan ng ating mga institusyon. Yun, tama Yun ang kayo. dapat napakaingatan natin. Kasi kapag nagpahayag ka ng opinion, at yung opinion mo na yon ay bordering na doon sa maaaring pagdudahan ng kakayahan ng isang bahagi ng ating pamahalaan, sa akin palagay, hindi tama yun. Lalo pa nga kataas-taasang hukuman sa hindi ho ba? Oo. Sa lahat, may pananagutan lahat ng mamamayan na panatilihin na matatag Opo. ang mga institusyon natin. Maaari kang magpahayag ng opinion mo, pero hindi sa paraan na maaari mong alugin yung pundasyon ng isang Yan. institusyon. Tama. Halimbawa, yung Senado. Oho. Ngayon, kinukutya lahat. Maring kutsain ka pa rito eh. Alam mo, ang pinag-uusapan ngayon, akala mo napunta na dun sa isa lang na yung desisyon na lang ng Korte Suprema ang gusto nilang bigyan ng emphasis, Nelson, Jen. Opo. Pero yung isa pang importanteng issue, di ba palagi natin sinasabi rito, pag-usapan muna natin kung naitawid nyo na ba yung impeachment na yan doon sa Senado ng 20th Congress. Aha. Wala pa settlement yung issue na yun eh. Hindi na re-resolve ba yan eh. Kaya kung ako lang ang siguro, halimbawa, nag-motion to dismiss ako halimbawa. Opo. Mr. President, I move that the impeachment complaint of the Vice President be dismissed on 2 grounds. Oho. Halimbawa. O hindi yun na pa namin tinawid eh. Yun ang una. Pangalawa, yung desisyon ng Korte Suprema. Wala tayong jurisdiction. Yun, ang mabigat. Opo. Di ba? Hindi mo na itawid. Wala kang jurisdiction eh. Oho. Namatay on, nakapag-initiate kayo. Okay, nandun ako. Nakapag-umpisa kayo ng initial proceedings sa impeachment complaint in the 19th Congress. Pero lahat ng aktibidad na to, lahat ng proceedings, nagsimula in the dying days of the 19th Congress hanggang sa maibaon noong June 30 Oho. this year. Tapos. Ngayon, sino magsasabi sa akin ngayon? Hindi ka niya namatay. Opo. Naitawid namin. Ipakita mo muna na naitawid mo. Ayun. Huwag niyong kakalimutan, meron pang isang issue. Opo. Kaso nga
Pag ito nang pinagtutulungan namin na desisyonan, yun lamang ng Korte Suprema na gusto nilang ituloy. Kagaya na yung apat na Opo. resolusyon na sinasabi mo, apat na pumirma sa resolusyon. Eh di parang nakakalimutan na naitawid na pala. Yun O na nga po. hindi. Yun muna yung unang issue. Yun muna yung unang issue. Oo. Kasi, Parang nako-cover up eh. yun na nga po. Ang sabi nila kasi Nelson, Sen, para daw magkasintahan eh. Sinagot daw siya ng babae, pero walang closure, bigla naghiwalay. Hindi daw pa pwede magkaroon malaman ng closure? Mag-usapan lang kung talaga ititigil ba o hindi. Yung ano, Yun daw kung, di ba, para may isang magkasintahan. hindi nga magkasintahan yan eh. Awayan nga eh. Ano ba? Eh, Ang labo engagement na naman, niya ang nangyari. labo naman ng halimbawa. Oh, ganun o. Ang halimbawa. Oo. Eh, kasi nagsimula na raw po yung ano eh. Hindi ka niya sinagot. Binasted ka niya. Nagpipilit ka lang. Ah, ganun ba? Yun ang tamang Ang halimbawa doon? pagbibigay ng halimbawa doon. Binasted ka. Binigo ka. Hindi ka pala pinaporma, no? Hindi ka pinaporma. Hindi ka nga naka-first base eh. Natapos ka agad eh. Tapos nagkakanap ka closure, hindi pala naging kayo. Akala mo naging kayo, pero hindi pala kayo. Yun ang Maghanap akala ng mo. closure na hindi pala kayo. Hindi pala naging kayo, naghanap ka ng closure. Inakala niya kasi, Oo, Inassume. na girlfriend niya. Hindi. assuming lang pala yun. Napagkamalan niya na yung pagkakasabi sa kanya ay pagsagot ng oo. Oo. Kasi ang sinabi daw po, ewan eh. Samantalang ang sinabi niya, kung talagang lilimiin niya, Oo. maghanap ka na lang ng iba. Ayun pala. Oo. Oo Kaya nga. nga natapos na ng June 30. Pipilitin mo ngayon na Oo. pag-uusapan. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Tapos. Aha. Ngayon, yung bang apat na senador na pumirma ng resolusyon. Oo. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito dyan. Oo. Sa totoo lang, Sen, parang gano'n ang gusto nila. Kasi sa Hindi ko sisisihin yung tatlo. Oo. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado yan. Baka, teka Oo. muna. Meron tayong mga canon of ethics and, sa mga abogado Na isang abogado, opo. na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Oo. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Ayun. Jurisprudence eh. Article 8 ng Civil Code. Basahin mo. Ay, Baka may pananagutan sila dyan. pwede nga po. Balita, pwede silang ano dyan, eh. Oo. Mapanagot sa parang criminal offense ata yan, eh, no? Isip-isipin mo. Kaya nga minsan may biro ngayon eh. Opo. Ang mabigat ka sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon, Ay, opo. nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang magagawa eh. I-amend mo muna yung Civil Code. Sila ang may karapatan magpasya. Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Nako. Pero habang yun ay nandun, may pananagutan ka riyan.